Ito. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa gabi pong ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Tunay po na napakabuti mo po sa buhay po ng bawat isa aming Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng iyong kabutihan at kagandahang loob na amin pong patuloy ang nararanasan sa buhay na ito. Humingi po kami ng tawad sa anong pong mga pagkukulang po namin sa iyo, aming Panginoon. At salamat po sa patuloy ang pagpapaging dapat mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin, sa aming gagawing pag-aawitan, pagpalakpak, pagsayaw, pagtugtugan. Itong lahat ay para sa iyo, Panginoon. Maging ang pakakinig po ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Patuloyan ka pong magsalita po para po sa aming lahat sa gabi pong ito. At sinasaway po namin ang anumang hadlang sa pangalan ni Jesus. At salamat po aming Panginoon sa patuloy ang kalayaan po ng pagkilos mo sa buhay ng bawat isang naririto, maging lahat po ng nakakapanood ng live na ito. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Amen. Habang buhay, Panginoon. Yes, Jesus. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Let's continue to love the Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Amen. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Amen. Yes, Lord. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may
ay di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. We love you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na mahal ka namin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy ang pagkakaloob mo sa amin ng pagmamahal na galing din sa iyo, Panginoon. Kaya namamahal ka namin na nagmumula sa aming mga puso. Dahil sa iyo, Panginoon. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Minsan pa, mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka't paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Minsan pa, hallelujah. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka't paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka't paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka't paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo.
take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Sa Tagalog po, mahal kita, O Panginoon, buong buhay sa iyo alay. Nawa, O Diyos, iyong tanggapin ang aking pagpupurit, pag-ibig. Let's continue to sing. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Amen. O Panginoon, buong buhay sa iyo alay. Nawa, O Diyos, iyong tanggapin ang aking pagpupurit, ang aking pagpupurit, ang aking pagpupurit, pag-ibig. Yes, Lord Jesus, mahal ka namin, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Tunay po aming Panginoon na hindi po namin makakaya ang buhay na ito without your love. And because of your love, that's why we love you, Panginoon. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Dahil sa pinuno mo kami ng iyong pagmamahal. Kaya patuloy din naming naiibig, Panginoon, ang lahat po ng dahil sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Punong-puno kami ng pag-ibig mo, Panginoon. Punong-puno kami ng pagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat po. Kaya po patuloyan kaming nakakausad sa buhay na ito. Kasi yung pagmamahal mo yung nagpapalakas sa amin, Panginoon. Yung pagmamahal mo, yung patuloy ang nag-encourage amin na magpatuloy sa buhay na ito, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. At sa patuloy naming pagkilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, patuloyan kaming namamangha sa lahat po ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay po na sino nga kami para ibigin mo, but still, Lord, you loved us. At patuloyan mo po kaming minamahal, Panginoon. Maraming salamat po. Ito yung security namin sa buhay na ito. Yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Na walang papantay, Panginoon. Wala nang hihigit pa sa yung pagmamahal sa amin. Kaya mahal na mahal ka namin, Panginoon. At maraming salamat po sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. At hindi po matatapos sa amen ang aming pagpapasalamat sa iyo, Panginoon.
Papuri sa iyo, pagluwalhati sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Maraming salamat po sa Panginoon sa gabing ito na minsan pa ay tayo ay nakarating sa lugar na ito dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Ako po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng kanyang mga kabutihan at kagandahang loob sa aming mga buhay. At salamat din po sa patuliyang pag-iingat. Pag-iingat po, lalo na po sa daddy, ayan, sa maging sa nalalapit niya po na pagmimission ulit po sa Japan, ayan. November hanggang December and sa Apayao naman po sa January. Ayan, salamat sa Panginoon. At salamat din sa Panginoon sa literally itong araw na ito, punong-puno. At kasi kahapon hindi nakapasok si Jasin so masama kasing damdam niya. Akala ko dahil first day lang nung period. Yun pala ay may chicken pox na. Kaya ayun, salamat sa Lord. Hindi ko alam kung ba't hindi niya agad sinabi. Kasi di po ba nagsisimula yun sa loob? Yung hindi naman kita din kung hindi mo talaga. So hindi niya alam. Pero nagre-ready na siya kaninang umaga. Papuntang school. Nag-CR ako. Sabi niya, Mama, ano to? Ngayon, ang dami ng pula. Tapos parang naputok na nga yung iba. Sabi ko, naku, parang alam ko yan. Parang alam ko yan. Parang nagkaganyan din ako. So, ayun, salamat po sa Lord sa provision at napacheck up po siya. Iyak siya ng iyak dun sa hospital kasi ayaw niya umabsent. Eksakto naman na may mid-year break. Saktong starting this Monday hanggang 29. So, salamat sa Panginoon. So, sumaya siya kasi ayaw niyang isasarahan siya sa loob ng kwarto, ayaw niyang mag-isa. So, tapos ay parang discouraged pa siya gawa, hindi nga siya papasok. So, salamat sa Lord, pinasaya siya ng Panginoon. Kahit na ganun yung kalagayan niya na isolated siya ngayon. At salamat sa Lord sa provision. Tapos, yung asawa ko naman biglang tumawag sa akin, naputukan siya ng gulong. Sabi ko, wow naman talaga. Ang mga bayarin, sunod-sunod. Pero sabi ko nga, salamat sa Lord at hindi siya na-aksidente. Kasi pwedeng pagputok ng gulong, biglang ma-out of pa siya, tapos baka may kasunod pa o kasabayan sa daan. So, salamat sa Lord at ayun, yung gulong lang talaga. So, ayun, salamat sa Lord sa provision nga po. Ayun, so, actually, ay willing, kasi ang mahal nung, meron po kasing tinutundo para mag-stop na yung chicken pox. 1.5 daw. Yung ganong kaliit, 1.5. So, willing magbayad yung lola ko. Yung si Nanay Nelia, sabi ko, wag naman po. Sobrang namang Sabi ko, kaya kasi syempre, mas kailangan niya ng Nanay Nelia. Kaya sabi ko, doon na lang po kami kasi ang laki-laki po nung iinumin ni Jassy, hindi naman, sabi ko nga, first time ni Jassy ipunta sa hospital. Hindi naman po kasi kami nagpapa-check up. Pero kasi since ako'y buntis, so kailangan alagaan siya. At kailangan alagaan din kami. Kasi parang hindi pa yata nagkakaroon si Roylan at si RK. So ako nagkaroon na. Pero yung baby, hindi pa.
Kaya ayun, salamat sa Lord. And ayun, salamat nga din po sa Lord sa karagdagang pamilya. Basta nakikita ko yung paintings na pinaint niya sa akin. Ibabalik ko yata kay Pastor at dadagdagan na pala yun ng isa. Dadagdagan pa pala ng isa ni Pastor kasi yung picture, parang 4 pa lang kami doon. Madadagdagan pala. Ayun. Po, salamat sa Lord sa blessing na ito. Nag-sorry na talaga ako sa Lord kasi ako po yung CS 2 beses na. So, tapos feeling ko yung edad ko parang sasama, ang tanda mo. Kasi ngayon ang babata nung so parang, yun. Pero nung tinrace ko naman, ganitong age din si Mami kay Maika. So, yun yung last na. So, last na talaga to. Salamat sa Lord. At patuloy ang, sabi ko nga kay Ate Rosel, please pray for me po. Kasi nga, ngayon lang ako nagbuntis ng mataba ako. Kahit nakakatawa. Ngayon lang talaga kasi yung kay Jassy, payat ako. Kay RK, payat ako. So, may ilalaki pa. Ngayon, ang taba ko agad. So, alam niyo po, Pastor, nung nagkita kami ni Pastor Victor, no, October 18, sabi niya, buntis ka ba? Yun pala yung first day kong buntis nga ako, Pastor. October 18, sabi ko, parang Pero yan nga, salamat sa Lord sa blessing na ito. At patuloy yan, pinagpapasalamat sa Panginoon. Si RK, kung ipag-pray niya, Jesus, thank you for 1 baby, 2 baby. Sabi ko, RK. Sabi ko, anak. Kasi po, si Daddy parang gusto din ng kambal na apo. Sabi ko, wag naman ako yung ganyan ninyo. Yung isa pa nga lang, parang tatakot na ako. Tapos gusto nyo kambal pa pala. Pero yun, kung ano mang kalooban ng Panginoon, ayun, siyempre, pagpapasalamat natin yan sa Panginoon. Kasi yun nga, wala namang aksidente nga sa Panginoon. Lahat ng bagay ay ipinapahintulot niya. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat po ng kanyang ginagawa sa buhay ng bawat isa at sa buhay po ng aking mga mahal sa buhay. And isa pa, sabi ko nga kay Ate Rosel, first time kong nagbuntis ng wala na akong nanay. So, parang nahirapan ako sa part na yon. No? Kasi, syempre, pag nanganganak ka, gusto mo nandyan yung nanay mo. So, mahihiram muna ako ng nanay. Sabi nga ni Nanay Nelia, andito ako! Sabi kay Nay, syempre, mas malakas pa ako kay nanay. Mahina na kasi ang nanay nila. Pero nakita ko yung love. Salamat sa Lord. At yun nga po, salamat sa Lord sa lahat po ng patuloy niyang ginagawa po sa buhay po ng bawat isa sa ating pakisama po sa prayer si Jassy. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Sino pa po? Amen. Ang magpapasalamat sa Panginoon. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, una-unahan na po. Ayan, salamat sa Panginoon. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa blessing na ipinagkakaloob niya at patuloy na nararanasan ang kanyang biyaya at kahabagan. Mabuti siya palagi. At ayun, mapalad ako kasi, ayun, may dagdag na taon pa na naranasan. Dinagdagan pa ng Panginoon ang edad ko sa biyaya ng Diyos. Ayan, salamat sa Panginoon at still alive and kicking. Purihin ang Panginoon at patuloy na nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Ayan, salamat sa Panginoon patuloy kong nararanasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Sapat ang Diyos na ipinapadama niya
sa akin yon. Nagpapasalamat ako sa mga sa pag-iingat niya sa aking mga anak, sa patuloy na biyaya at kahabagan niya sa buhay ko, sa kapayapaan at kagalakan na patuloy na ipinagkakaloob niya sa buhay ko. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Gusto kong palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ako din po, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa biyaya at kalakasan, kagalingan na ipinagkaloob niya sa akin, ay sa totoo lang, kanina hindi sana ako makasamba kanina, kaya lang nangangatal ako. Para bang iwan ko kung anong nangyari, pawis na pawis ako. Siguro nasobrahan ako ng pagod o ano. Tanong ni Riel kung sasamba ba daw ako. Teka muna, nene, kakain muna ako. Tapos, ang isa pong pinagpapasalamat ko po, na kanina ay nagulat ako pagdating ni Riel galing sa school. Abot-abot sa akin yung kanyang certificate na 2. Sabi ko, saan galing yan? Ano yan? Saan ka Lola, sumali ka ako sa yung pag-drawing ba sa school. Sabi niya, hindi ko akalain na nakakuha po ako ng 3rd place. At least, meron ka kung ako. Yan, ibigay sa'yo ng Panginoon. Sabi ko lang yan. Salamat sa po kay Lord po sa kanyang biyaya. To God be the glory. Ako din po, gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, sa buhay ko po, tsaka po, yun nga, sa tuloy-tuloy din pong kagalingan, sobrang dry kasi ng ubo ko, katagal-tagal na, parang gusto niyang magtagal pa. Lahat na nga, nagkakain ako ng, ayoko kasi uminom ng gamot, kumakain ako ng luya, bawang, minunguya ako na siya, parang binababad ko sa bibig ko. Kasi erap na erap ako pag umuubo ako. Kailangan kong hawakan dito para lang ko yung kate ng lalamunan. At yun, pinagpapasalamat ko na sa Lord yung tuloy-tuloy na kagalingan ko. At saka po, ayan, pati yung tusok ng paa ko ng isang araw na sobrang kalikutan. Napakalikot ko kasi. Masyadong mainit kasi sa mga mata ko yung mga nakikita kong kalat. Kahit sa kapitbahay, winabansto. Nag-over the back ako. Tapos, pag atras ko na talisod ako sa bato kasi nagdakot ako ng dumi, yung mga dahon-dahon. Tapos, pagbagsak ng isang paa ko dahil na-outbalance ako, natusok yung paa ko ng bubog. Ayan. At medyo malalim din siya. Salamat sa Panginoon kasi itong gantong tsinelas, napuno siya ng dugo. Puno talaga. Kasi inilakad ko papapunta sa ganun ako. Tapos hinila ko pa yung pagkahila ko kasi malaki yung makapal yung tsinelas ko. Buti makapal yung tsinelas ko. Kasi yung lakas ng bagsak mo, di ba, yung pwersa, talagang tutusok yung At yun, hindi, ika-ika akong ganon hanggang sa nagtutuluan na yung dugo. Talagang nasirit yung dugo niya. Talagang napakadami niya. Noon lang ako nakita ng ganong kadaming dugo. At yun, pero yun, salamat sa Lord kasi ayokong magpunta kay Christian. Kasi sabi natin, magpatundo ka, anti-tetanong kasi baka matetano ka. Hindi ako makareklamo. Huwag na hindi ako makasabing ganun. Pati si Pastor, sinasabihan niya ako na magpunta nga. Nag-miss call na ako kay Kuya Christian. Pero
medyo labag sa loob ko yung pagpunta. Kasi una sa lahat, parang ayoko nang maaabala ako sa mga, parang may tagdan, mabibitin ako sa mga ginagawa. Minsan kasi may mga ano ka na gagawin, di ba? Yan, ganun ako. Tapos parang maaano siya, mauun siya dahil pupunta ako doon. Ano din yan, parang sayang yung oras. Oo, parang ganun. Ganun yung iniisip ko. Pero sa isang banda po, naisip ko rin na para din naman sa akin yung suggestion nila. Kaya sabi ko, sige na nga, tawagan ko na si Kuya Christian, diminiscall ko siya. Tapos nag-ano naman si Kuya. At buti na lang, pagdating ko rin doon, kasi sabi niya, before 3, Ate Len kasi alis daw siya. Ang dating ko naman talagang before 3, kapraso na lang, parang 2 minutes na lang ata. Talagang, kasi syempre, alangan na mo pumunta ka nang hindi ka nagpalit, ganun. Ayun, pero yun nga, salamat sa Lord kasi naabutan ko siya, natondoan ako, at yun, okay naman na siya, naiaapa ko na, hindi na siya masakit. Pero pag nakayapak ako, medyo masakit. Pag ganito tsinelas ko, hindi naman. Ayun, kasi malambot siya. Salamat sa Panginoon kasi ganun lang, hindi ako na puruhan ba. Ayan, kasi yun nga, siguro bawas-bawasan ko na yung kalikutan. At saka yung ayun, salamat sa Lord. Talagang siya yung nag-iingat sa atin. Siya yung nagbibigay din ng nagre-restore ng ating strength, ng lakas. Kasi yun, maghapon din ako naglaba ngayon. At parang gusto mo na lang mahiga sa sobrang sakit ng likod ko talaga. At ngayon, parang dati kasi pag naglalaba ako, kahit maghapon, kahit mas madami siya, kahit inaabot ako ng, yung parang madaling araw, hindi naman madaling araw. Pag Friday kasi talaga ako naglalaba. Minsan, talagang titigil ako bago mag-start. 6, titigil ako kasi magbibis ako, maliligo ako. Tapos pupunta ka dito. Hindi pa ako tapos niya, tapos babalikan ko pa siya. Basta mga ganon. Dati, nung medyo bata-bata pa ako, parang, matanda na talaga ako, Ate Irene. Tanggap ko na. Kasi nanay na tawag nila sa akin Kahit sumakay akong tricycle, nanay, sa palengke, nanay. Nanay talaga tawag nila. Tanggap ko na nanay na ako. Kahit wala pa akong anak. Ayan. Wala tuloy ako. Ayan. Salamat sa Lord kasi yun po. Yun, kahit bata pa ako bata-bata pa pala ako. Medyo wala akong nararamdaman, parang okay lang kahit malakas-lakas pa. Ngayon, parang nararamdaman ko na yung pagkakatapos ko maglaba, sobrang sakit ng likod ko talaga. Parang ito, mababali. Ito, parang napakasarap masahihin talaga. At ayun, salamat sa Lord kasi, ayun, minamasahe naman ako ng asawa ko, kapraso lang. Pindot-pindot lang. Maibsan lang yung sakit. Ayan, kaya salamat sa Panginoon din. At ayan, ngayon ko din parang na masarap din yung may kasama ka talaga sa buhay. No, ate? Tama ba? Ate, hindi agree si ate. Yung may kasama ka sa buhay na nagmamahal sa Panginoon. Ayan, kasi talagang mararamdaman mo yung pag basta yun na yun. Kasi dati hindi ko siya nararamdaman. Yung may asawa na ako, doon ko lang siya na-realize na masarap may kasama sa buhay. Masarap may kasama sa buhay. Ayan, purihin ng Lord. Yan. Kasi, ayan, alam ko na bigay ng Lord sa akin si Kuya Ronnie. At patuloy yan na nagpapasalamat din ako na kahit na, nung, ang haba, no? Nung parang last 3 days ago, nag-uusap kami dalawa kasi medyo parang sabi ko sa kanya, parang susunod ako kay Ate Elena at Pastora. Kasi parang na-delay na ako ng 1 week. Parang tontuwa ako, no? Tontuwa ako. sabi na nag-uusap kami na parang buntis na ako. Sabi ko kay Ronnie. Tapos, sabi, hindi maputi. Tapos, yun, nag-usap kami nitong gabi, parang ganun. Kinabukasan, nagkaroon ako. Ayun, ibig sabihin, hindi pa kalooban ng Panginoon. Kaya, ayun, patuloyan din ako nagpipray kasi syempre, mas masarap din yung meron kang baby, Ate Hazel, na masarap yung
Pero parang sa edad ko, kasi sabi ni Pastora, tandang-tanda na siya sa kanyang sarili. Eh, sabi ko naman sa sarili ko dyan habang ako'y nakaupo, eh ano pa ako pag ako'y nagbuntis? Di ba? Pero ang Lord po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya di na ako masyado mag-iisip. Ipagkakatiwala ako na lang yun sa Lord. Kasi kung pag-iisipan ko pa, dagdag pa yun sa mga isipin. Ayan, dami-dami nang iniisip sa buhay. Ayan, salamat sa Panginoon dahil, ayan po, mabuti po palagi ang Panginoon at ang lahat ng bagay ay talagang ang Lord ang nakakaalam. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa palagian niya pong pag-iingat po sa aming mag-asawa. Saan man po kami magpunta. Tsaka po sa kasayahan po na ibinibigay niya po sa amin na kahit may mabigat po kaming pinagdadaanan ng asawa ko, masaya pa din kami po. Hindi namin na masyadong naiisip kasi po ang naisip po na nakakatawa pa din kami kahit po meron kaming mabigat na pinagdadaanan. Tsaka, Opo. Salamat din po kasi po, si Lord po talaga, nagbibigay po siya ng assurance na meron, yung nga po, may pinagdadaanan kami, tapos meron na po agad siyang ibinigay po na tao sa amin na handa pong tumulong kapag nagkaroon ng yung pong pag nagtuloy-tuloy po yung problema namin. Meron na pong nakaano po sa amin na padala po niya. Ano din po siya, kapatiran, na nagsabi po na inassure niya po kami na wag po kaming mag-alala. Kaya ayun po, kaya natutuwa po ako sa Panginoon kasi po yung kahit po may mga bagay po na mahirap tsaka masakit po na pagdaanan, ayun po, masaya pa din po kasi po kasama po namin siya. So ayun po, salamat po sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat kay Lord dahil po iniingatan niya po ako araw-araw at saka binibigyan niya po ako ng blessing. At saka, At saka ingatan po lagi si Papa at saka si Mama pag alis po galing bahay hanggang sa ibang lugar. Yun. Ako rin po, nagpupurit, nagpapasalamat kay Lord since, lagi niya po akong pinapakinggan kapag nagpe-pray po ako, lalo these days po, mas parang, exhausted po, tsaka yung pagod, drain sa school, to sabay, lately po, pag nagpe-pray ako, naiyak po ako kay Lord. Ay, naiyak po ako kay Lord, to sabay, pero nagte-thank you pa rin po ako sa kanya kahit na ayun nahihirapan po ako sa mga sa pag-aaral. Parang nape-pressure po kasi ako, parang ganun. And then po nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi patuloy niya po akong sinasamahan sa sa pag-aaral po, sa pagpunta sa school, pati na rin po si Mama sa pagsuporta po sa akin kahit alam ko pong nahihirapan po siya kasi nag-iisa lang po siya sa nagpapaaral sa akin. Tapos, yun din po, yung sa lolo ko po, since may asthma po siya, patuloy po siyang, pinapagaling ni Lord, patuloy po siyang iniingatan. Yun po. Nagpapasalamat din po ako sa mga biyaya na binibigay niya. Pati din po dun sa nagpapasalamat po ako kay Lord kasi parang, lately po kasi, nagpe-play po ako ng worship song sa bahay. Sinasadya ko po para marinig nila nila kuya, nila mama. Tapos sabay, kanina po nagpapatugtog ako bago pumasok. Natutuwa po ako sa Lord kasi po dito. Nasabay po si mama dun sa worship song. Parang napupuno po yung puso ko, nasisiyahan po ako. Ayun po, salamat po.
Magandang gabi po. Ako rin po nais pong magpasalamat sa Lord sa patuloy na pahiram na buhay, sa patuloy na kalakasan at pag-iingat sa aking buong pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa Lord sa kagalingan ng asawa ko at saka ng mga anak ko. Kasi po, nagkatrangkaso po nung una po, ang mister ko Sunday. Tapos po, si Neni naman po, Monday. Tapos po, nangangatal yung ganto niya. Tapos akala ko, kamunti ko nadali ng doktor. Tapos, pinag-pray ko po siya na, awa ng Diyos naman po, nahibasan siya nung gabi na. Saka po, talagang pati ang asawa ko naman po, gumaling na nga doon sa lagnat. Sumabay pa doon kay Neni nung Monday. Iyak, yung daig na lang ng daig sa akin. Ang sakit ng tenga ko, gano'n. Tapos si Neni naman, halos mag-40 na ang lagnat. 39 point something na. Sabi ko, talaga ako napapaiyak na talaga, umiyak na talaga. Tapos si baby naman, nilalagnat din, nasa dasma. Sabi ko, naku Lord, sabi ko, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko, gusto kanya. Tapos, yan nga, puro lahat ng nasa paligid ko, nadaing, si Nene, nangangatog. Talaga pong sa Lord na po ako umiyak. Ayun, awa ng Diyos naman po. Bumaba na rin po ang lagnat ng anak ko, pati po si baby. Salamat sa Lord, hindi naman po gaanong, kasi siyempre talaga ang utak ko nasa dasma, nasa bahay. Sabi ko, Lord, hindi ko na po alam ang gagawin ko, pero nagpapasalamat po ako sa Lord sa kalakasang binibigay niya sa akin. Talagang sa Kanya lang ako umaasa sa lahat-lahat. Salamat po, pati po sa provision, sa patuloy niyang pag-iingat sa mga anak ko, sa pag-uwi-uwi, pagbiyahe-biyahe. Salamat po sa Lord. Sa Kanya lang po talaga kami umaasa ng lahat-lahat sa aming buhay. Salamat po sa Lord. To God be all the glory po. Hello. Ako din po nagpupura at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa amin, sa aking pamilya. Patotoo ko lang po, di ba nung may bisita tayo dito ng Biyernes, di ba may kasama akong kaibigan ko? Dumaing siya. Mami, alam mo, ang taas-taas ng sugar ko. Sabi ko, bakit? 444 ang sugar niya. Sabi ko, grabe ka naman. O kung gusto mo, sabi ko, pumunta ka sa Sinabi kasi niya yung sa akin, Martes yata. Sabi ko, pumunta ka, sabi ko sa Biyernes sa Polar. Sa 3rd floor, sabi ko. Para sabi ko, may magagawa ang Diyos para sa iyo, sabi ko. Di ba pumunta dito? Ganon. Niloloko naman ng mga anak. Si nanay, pumunta lang doon sa Polar para maghimahimatay. Sabi naman, ako pupunta lang dito, magpahimahimatay, sabi. Kasi pala yun, naka-live. Ngayon, siya daw, yung nanghihina siya. Ngayon, uwian na tayo. Sabi, sasabihin ko ito kay Mami. Talagang ibig sabihin, yung masaya, maganda. Ibig sabihin, maganda daw ang ibabalita niya sa akin. Pag pumunta niya dito si Mami, sasabihin ko maganda. Maganda yung ibabalita ko. Nagkataon na bagyo. Di ba bagyo ng Lourdes?
Di, nakarating ako doon, Merkulis na yata, Merkulis na, tapos na ang bagyo. Kasi sumilip naman ako sa kanya. Mami, ay sayang, inanod yata ng baha yung magandang ibabalita ko sa'yo. Sabi ko, bakit? Ano ba yun? Ay, hindi ko na naalala. Inanod na yata ng baha. Sabi ko, ano ba yun? O di, yun, pangalawa kong balik, yun. Ay, naalala ko na, Mami. O ngayon, ang gandaan niya ng balarita ko sa'yo. Sabi ko, bakit? Kasi alam mo kung ano ang sugar ko na? 108. 108. Praise God, sabi ko, yung biglang baga siya sa 400, naging 108 na lang. Sabi ko, normal na yan, sabi ko. Di, yun. Sabi ko, nakita mo na ang ginagawa ng Panginoon, sabi ko, sa'yo. Bigla ha, pero ako, ang tagal-tagal muna bago bumaban sugar ko. Kung ano-ano ng diet ang ginawa ko. Pero ikaw bigla sabi ko. Yun. Nung magpatingin uli, 80 na lang. Ano? Sobrang naman baba yung 80. Yung pala, nanglalabo ng paningin niya. Yung parang nanghihina na siya. Sabi ko, ay, ang alam ko kasi, pag nababa ang sugar, kasi yung manugang ko, si Bolet, pag nababa ang sugar niya, pinapainom ng maliit na royal. Di yun din ang tinuro ko sa kanya. Ngayon, hindi niya ibinalita kanina na kung ano na ang sugar niya. Basta yun, nag-ano siya na, sabi ko, anuhin mo uli yan kasi nakakabulag ang ano ang tawag niyan? Wala naman siya sugat. Yung pala ang pag maano pala ang sugar mo, dala ang panlalabo na mata. Katulad ng anak ng presidente namin. Malabo na ang mata. Bata pa yon. Kaya yun, ako din po nagpapasalamat sa Panginoon kasi sa kalakasan na binibigay niya sa akin, dati hirap na hirap akong tumayo. Ngayon naman, ang likod ko. Akala mo may pasan akong isang sako. Yun ang sumusumpong naman sa likod. Pero salamat sa kalakasan na binibigay niya sa akin. Yun. Thank you, Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Salamat po, Ama, sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa iyong kahabagan at biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga naging pagkukulang at mga pagkakasala sa iyo. Patawad po sa lahat ng aming mga naisip, mga nasabi, mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Maging sa anumang damdaming hindi tama sa iyong harapan, patawad po, Panginoon. Linisin po ninyo kami sa anumang bahid ng karumihan, O Diyos.
At minsan pa ay paging dapatin ang aming paglapit sa iyo ngayong gabi. At Ama, nagpapasalamat po kami sa patuluyang pagtutuwid sa amin at pagtuturo at pagpapaalaala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Samahan po ninyo kaming muli at patuloyan po kayong magsalita at mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang aming kasama sa mga oras na ito. Patuloyan niyo po kaming katagpuin ngayong gabi in the name of Jesus. Minsan pa, dalangin namin na ikaw ay aming maranasan, Panginoon. Hallelujah. We bless you, Father. Salamat po sa mensahe po ninyo sa aming lahat sa gabi pong ito. Tanggapin po ninyo, Ama, ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Tayo po ay nasa Book of Numbers pa rin. At ngayon po ay nasa chapter 13 po tayo. Purihin po ang Panginoon. So ang pamagat po nito ay, how do you see things? Paano ba natin tinitingnan ang isang bagay o ang mga bagay-bagay? Yan. Paano natin siya tinitingnan? Okay, so tingnan natin ngayong gabi. Sabi dito, nagsugo ng 12 espiya sa Kanaan. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Yan. So sabihin nga po natin, kinikilala. Yan. So nakita natin, sabi dito, kinikilalang pinuno ng bawat lipi. So ibig sabihin, sila po ay hindi basta-basta. Sila po ay mahuhusay. Sila po ay kinikilala. No? Yung mga gagawing espiya. Sabi sa verses 3 to 15, ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya't mula sa ilang ng Paran, isinugo niya mga sumusunod na pinuno upang magmanman. So narito po yung mga lipi at mga pangalan ng pinuno. Yan, sa lipi ni Ruben, ang pinuno ay si Samua na anak ni Zahur. Simeon, ang pinuno ay Safat na anak ni Hori. Sa lipi ni Judah, ang pinuno doon ay si Caleb na anak ni Jephunneh. Sa lipi ni Isakar ay si Igal na anak ni Jose. Sa lipi ni Ephraim ay si Osias na anak ni Nun. Ito po ay si Josue, ano po? Yan, sa lipi ni Benjamin, ang pinuno ay si Palti na anak ni Rafu. Sa lipi naman ni Zebulun, ang pinuno ay si Gadiel na anak ni Sodi. Kaganda naman pangalan, no? Sa lipi ni Manases ay si Gadi, ang pinuno ay si Gadi na anak ni Susi. Sa lipi ni Dan, ang pinuno ay si Amiel na anak ni Gamali. Sa lipi ni Asher, ang pinuno ay si Setur na anak ni Mikael. Sa lipi naman ni Neftali, ang pinuno ay si Nahabi na anak ni Vapsi. Sa lipi naman ni Gad ay si Geuel na anak ni Maki. Verse 16, sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. Si Osias na anak ni Nun ay tinawag niyang Josue. Yan. So, kilala niyo po ba si Josue? Yan. Hindi ko siya kilala. Nabasa ko lang din siya sa Bible. So, yan, mababasa niyo yan. Mas makikilala niyo siya sa Book of Joshua. Yan. Sina Caleb at Josue po, sila po yung dalawa, yung bantog na mga espiya dito sa Book of Numbers. No? Si Joshua po yung pumalit or successor po ni Moises. Yan, sa verse 17, sabi dito, bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises, sa Negeb kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Verse 18, pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Sabi nga po natin pag-aralan. Yan, sabi pa dito, tingnan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Verse 19, tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirahan ng mga tao roon. Verse 20, tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi,
At kung maraming punong kahoy o wala, lakasan ninyo ang inyong loob. At pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Verse 21, pagdating sa Kanaan, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa malapit sa pasong Hamad. So, yung bilin sa kanila, na pag-aralan at tingnan ng mga espiya ang lupain, ay ginawa nga po nila. Sabihin nga po natin, pag-aralan at tingnan. So, ito yung pinagawa sa kanila ni Moises pagdating nila doon sa Kanaan. So, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob sa malapit sa pasong Hamat. Verse 22, umahon sila ng Negeb at nakarating ng Hebron at doon natagpuan nila ang mga angkan na Ahiman, Sesay at Talmay. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Yan, mula sa lahi ng mga Aniseo, no? Ang Hebron po ay 7 taon ng lunsod bago ang Zoan sa Ehipto. Verse 23, pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasa ng 2 tao. Isang buwig ng ubas na pinasa ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. 24, ang lugar na iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Ipakita natin. Ang lalaki. Meron ba? Ang laki nga. Ayan. 2 tao ang may pasan sa isang buwig ng ubas. Yan, ang ibig sabihin ng Eskol ay cluster or bunch. Yan, ibig sabihin, pagpapatunay na yung lugar na yon ay mabunga. Yan, ibig sabihin yung mga halaman doon, yung mga tanim doon, matataba, malalaki, malulusog. Yan. So alam nyo, meron kaming kamag-anakin, kasi hindi naman namin siya kilala. So kaapelido namin, inad niya kami sa Facebook. Dati siyang nagtatrabaho sa Israel. Sabi niya, nephew, alam mo, napakaganda dito sa Israel. At totoo yun, talagang yung mga prutas doon ay pagkalalaki, pagkasasarap, pagkalulusog. Yan. Nandyan pa po ba tayo? Ayan, laki, di ba? Grabe, no? 25, pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya. 26, at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. 27, ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Sabihin nga po natin, mayaman at masagana. Verse 28, ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. 29, sakop ng mga Malikita ang Negeb. Ang kaburulan ay tinitira naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. So ito po yung mga binanggit na may mga eyo-eyo sa ulyan. Mga Heteo, Jebuseo, mga Amoreo, Kananeo. Yan. So naiba lang yung mga Amalekita, Amalekita. Mga matitinding kaaway po ito ng Israel. Okay. Sabi sa verse 30, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sabihin natin nagrereklamo. Yan. Nakita niyo po?
Nagrereklamo kay Moises yung taong bayan. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. 31. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Verse 32, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Sabihin nga po natin, hindi maganda. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. 33, nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Narinig niyo po yon? Yan. So, yun po. Sabi nila, nakita namin doon ang mga higante. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Ano po ang nakita nila? Mga higante. Yung nakita nila, yung malaking problema. Nakita nila yung malaking problema. Hindi nila nakita yung promise ng Diyos. Natakluban ng mga higante. Yan. Kung maalala po natin, ang pangako ng Diyos sa mga Israelita, ang sabi ng Diyos ay dadalhin sila ng Diyos sa lupang pangako. Sabihin nga po natin, promised land. Yan. Alam nyo ang tawag doon sa promised land? The land flowing with milk and honey. Yan. Yun ang sabi sa verse 27 na binasa natin. Sabi doon, mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Yun ang ibig sabihin noon. Ibig sabihin, everything is there na kailangan nila. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Alam niyo po, habang binabasa nga natin ito, mauunawaan natin to, no? Minsan ganun po tayo. Ganun ang tao. Mas nakikita natin yung problema kaysa sa pangako ng Diyos. Kaya pinanghihinaan tayo ng loob. Dahil sa problema, dahil sa sitwasyon na parang mahirap, hindi natin nakikita yung pangako ng Diyos. Yung magandang plano ng Diyos. Nakita nyo, pinangunahan ng takot yung mga espiya? No? Sabi nila, pinag-aralan nilang mabuti yung lugar. Tiningnan nilang mabuti, pinag-aralan nilang mabuti. No? So, ang nangyari, kahit yun ay mayaman at masagana sa lahat ng bagay, pero dahil nandun ang mga higante, natakot po sila. Eh kasi nga naman, talagang nakakatakot naman daw po talaga itong lahi ni Anak. No? Kaya nila sinabi ang kanilang paglalarawan, parang tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila, kung ikukumpara sa kanila. Alam nyo, makikita nyo sa susunod na chapter, nag-iyakan yung mga tao. Kasi parang nawalan sila ng pag-asa. Naku, sinasabi ko na nga ba, kaya kami dinala dito para mga matay kami. Naku, talaga naman. Pero maganda yung ginawa ni Caleb. No, anong ginawa ni Caleb? Alam niyo po, hindi po madali na tumayo at manindigan. Laban sa nakararami. No? Pero dapat po nating tandaan na dapat mas makita ang katatagan natin sa pananampalataya kaysa sa takot. Amen? Mas dapat mangibabaw yung ating pananampalataya sa Panginoon kaysa sa takot. Amen? So how do you see things? Paano natin tinitingnan ang mga bagay-bagay? Paano natin tinitingnan yung mga sitwasyon na ating kinakaharap? Nakita natin yung ginawa ni Caleb. Kahit negative yung report,
ng 10, no? Ng 10 espiya. Kasi ang binanggit lang dito, si Caleb. Pero partner sila ni Josue. Ayan. So yung 10, negative. Sabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Kayang-kaya natin silang talunin. Nandyan pa po ba tayo? So positive po ang report ni Caleb. Positive ang tingin ni Caleb. Nung pinag-aralan nila, di ba sabi, tingnan ninyo, pag-aralan ninyo. Yan. So ngayong gabi, halimbawa, kasama tayo doon sa 12 espiya. So ilan tayo dito? Hindi na 12 spies yon, mga 25 spies na. Kasama tayo. Nandyan pa po ba tayo? Pagkatapos nating pag-aralan, tingnan ang lugar. Anong i-report natin? Ano yung sasabihin natin kay Moses? Sabi ng ibang espiya, hindi natin sila kaya. Sapagkat sila'y malalakas kaysa sa atin. Naku, malalaking tao ang nakatira doon, mga higante. Naku, ito tingnan nyo sino mang magtangkang sumakop sa kanila, talagang lalamunin nila. Ang dami nilang sinabi, no? Yung 10 spies, naku, lalamunin nila tayo. Naku, tipaklong lamang. Naku, mas malakas sila. Naku, mas marami sila. Naku, ang lalaki nila. Naku, hindi natin kaya. Hindi natin kaya tong problema na to. Suko na tayo. O, sino tayo doon sa kanila? Tayo ba si Caleb? O tayo yung ibang espiya? Nandyan pa po ba tayo? Paano nyo tinitingnan ang isang sitwasyon? Kapag may problema ka, kapag may problema tayo, kapag may pinagdadaanan tayo, parang ang tingin natin, ang laki-laki ng ating problema. Parang mas malaki pa siya sa Diyos, kaya hindi natin nakikita ang Diyos. Diba? Pag may problema tayo, nakakalimutan natin ang pangako ng Diyos. Na para bagang may higanteng nakataklob. Kapag may sakit tayo, kapag may problema tayo sa bahay, may problema tayo, saan mang may problema? Ano mang uri ng problema yan? Minsan ang tingin-tingin natin parang wala tayong pag-asa. Parang wala tayong Diyos na tutulong sa atin. Natatakluban ang ating pananampalataya. Naalala niyo yung mga alagad? Nung nasa gitna sila ng laot? Nung dumating yung bagyo, malakas na alon, hangin, halos mapuno ng tubig ang bangka. Naalala nyo? O ang nakita ng mga alagad, lulubog sila. Ay bihasa sila sa dagat. Di ba? Halos yun ang hanap buhay nila. Halos gabi-gabi nandun sila. Halos. Pero sabi nila, Guro, mamamatay tayo, lulubog tayo. O, ang tanong ni Jesus, where is your faith? Nasaan ang inyong pananalig? O kaya hinahanap po ng Panginoon yung ating pananampalataya. Nandyan pa po ba tayo? So ngayong gabi, sa ating pananalangin, talagang lumapit tayo sa Panginoon ng may pananampalataya. Diba? Ang sabi ng salita ng Diyos, kung tayo naniniwala sa Diyos, dapat tayong maniwalang may Diyos. Sapagkat siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Diba? Alam nyo, minsan kaya walang tugon dun sa mga prayer natin. Kasi ang hinahanap natin yung gantimpala, yung tugon dun sa panalangin. Hindi yung nagbibigay
Nakatingin kaagad tayo doon sa ibibigay, sa tugon. Hindi natin tinitingnan yung nagbibigay. Yung nagbibigay ng reward, yung nagre-reward. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Kaya, tulungan tayo at kahabagan po ng Panginoon sa gabing ito, sa ating pananalangin, kasama nating ihihingi ng tawad sa Diyos ang kawalan ng pananampalataya. Ihingi natin sa Panginoon yung mga panahon na tayo ay natakot, na para bagang kaharap natin ay mga higante. Kaya hindi natin nakikita ang Diyos na pwedeng gumalaw at kumilos sa ating buhay. Na siya ay mas makapangyarihan kaysa doon sa mga malalaking problema, mga higante sa buhay natin na ating nakikita. Sino ba ang mas malaki? Ang mga higante o ang Diyos? Di ba? Totoo kasi may mga higante talaga nung unang panahon. Pero alam nyo ba, masyado kasi exaggerated yung napapanood nating giant sa mga palabas. Ang giant po, ang recorded na malaking height, almost 10 feet si Goliath. Yan. Hindi siya yung lagpas sa mga bundok o mga lagpas sa puno na gumagano. Hindi naman ganun yung mga giant. Sabi sa Bible, nasa 10 feet lang po si Goliath. Okay? At yung iba pa. Yan. Sabi ko, may mas mataas pa doon. Yan. Malalaki. Ibig sabihin, malalaking tao. Hindi sila pangkaraniwan yung laki nila. Diba? Lalo na kung ako ay itatabi sa kanila. Ako yung tipaklong. Magmumukha akong tipaklong. Diba? Pag may mga malalaki ako. Meron nga akong isang basketball player na nagpa-picture siya sa akin. Yan. Sa akin siya nagpa-picture actually. Ang ginawa ko, tumuntong na ako dun sa bench. 2 beses yon. Alam niyo, 2 beses may nagpa-picture sa akin. yung una dito, yan. So tumungtong ako sa bench. Grabe! Tapos yung pangalawa sa naig. So, ganun pala ang pakiramdam kapag may nagpapapicture sa'yo. Okay, nandyan pa po ba kayo? Ngayon, burahin nyo sa inyong puso at isip. Normal yon na parang nagkakaroon tayo ng takot kapag hindi natin alam ang ating gagawin. Tama po ba? Pero kapag dahil narinig mo na ang salita ng Diyos, yung hindi na normal, yung alam mong may Diyos ka, alam mong may salita ka ng Diyos, may pangako ang Diyos sa iyo, pero ikaw ay parang walang pag-asa. Pero ang attitude mo ay parang wala kang Diyos. Hindi yun normal sa isang Kristiyano. Ibig sabihin, hindi mo kilala ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Nandyan pa po ba tayo? O kagaya sa pananalangin, nandito tayo para mag-pray, para makipagniig sa Panginoon. Nakakatawa, alam niyo po, yung pinorward ni Daddy na video sa group chat, yung preaching ni Pastor Peter sa Malacanang. Alam niyo, pag pinanood niyo yung buo, mabibless po kayo about sa prayer yun Kasi sa totoo lang, yung mga tao tamad manalangin. Kung masipag ba manalangin ang mga tao, abay, puno ang gawain ng Panginoon kapag prayer meeting. Hindi sila uutusan na manalangin. Bakit? Sabi ni Pastor Peter, ang pananalangin mo, yun yung patunay na maayos yung relationship mo sa Panginoon. O kumusta ang prayer life natin? Kumusta ang relasyon natin sa Panginoon? Kung hindi ka nagpipray, ibig sabihin, wala kang intimacy sa Kanya. Wala kang intimate relationship sa Panginoon. Kasi hindi mo naman siya kinakausap Nandyan pa po ba tayo? Kaya, pag Friday, nandito tayo para manalangin. Huwag kayong magmamadali sa pagpipray. Huwag kayong magmamadali sa pananalangin. Kasi yun yung moment mo na nakikipag-usap ka sa Diyos, sa mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Higit pa siya sa presidente. Higit pa siya sa pinakasikat at kilalang tao sa buong mundo.
Amen? Nandyan pa po ba tayo? So, wag ninyong kabagutan ang pananalangin. Kasi the more na nagbibigay ka ng oras sa Panginoon, nakikipag-commune ka sa Panginoon, mahahawahan ka ng kanyang kabanalan. Pero dahil hindi nga natin yun ginagawa, edi walang nahahawa sa atin. Tingnan mo, mas madali pa nga tayong mahawahan ng inis, ng galit, ng tampo, ano pa, ng sama ng loob, mas madali pang mangibabaw yung mga ganong ugali sa tao. Di ba? Pero kung ikaw ay laging nakikipag-commune sa Panginoon, lagi kang nakikipag-usap sa Panginoon, mararanasan mo ang presensya ng Diyos. Amen? Ito ay hindi maiintindihan ng mga hindi talaga nagpipray. Pero kung ikaw ay mapanalanginin, mauunawaan mo na dapat mong kauhawan ang presensya ng Diyos araw-araw para mas magtagumpay tayo sa lahat ng mga challenges sa bawat araw ng ating buhay. Tandaan ninyo po, pasama ang takbo ng daigdig na ito. So how do you see things? Paano mo tinitingnan ang mga nangyayari sa paligid mo? Nasaan ang Diyos? Kasama mo ba siya? O hindi mo siya nakikita dahil ang mas nakikita mo ay ang malalaking problema? Nandyan pa po ba tayo? So, ayun po. Tulungan po tayo ng Panginoon ngayong gabi na mas magtumibay pa ang ating pananampalataya sa Kanya kaysa yung masakluban tayo ng takot. Amen? Sige po, pwede na po tayong magsama-sama. Ipag-pray po natin. Si Jazzy, sama natin sa prayer. Ang Nanay Nelia, patuloy silang palakasin ng Panginoon. Ang Ate Elena po ay nanganak na po. Yan, pakisama niyo po sa prayer ang Ate Elena. Patuloy silang palakasing mag-ina. Praise God. Ano pa ba? Yan, mga praise God. Yan, yung mga may sakit, pakisama niyo po sa panalangin. Ang ating bansa, pakisama niyo po sa panalangin. Ang ating pong mga kapatiran na nakakaranas po ng mga persecution sa ibang bansa, pakisama niyo po sa prayer. Yung ating pong mga kababayan na naapektuhan po ng bagyo at pagbaha sa Car Region. Alam niyo po, meron tayong mga kapatiran na naapektuhan po ng landslides. Ang dami pong namatay, mga Christians po yon sa Benguet. Natabunan po sila ng lupa. Pakisama niyo po sa prayer yung mga pamilya na apektado po. Sige po.
Praise. Yan, sige po, tayo po ay sabay-sabay na po tayong manalangin. Hallelujah. Yes, Lord, you deserve all the glory, the honor, the praises, the worship, the adoration, O God. Yes, tunay na karapat dapat kang papurihan, sambahin, paglingkuran at pasalamatan, pagkat ikaw ang Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ama, marami pong salamat sa gabi pong ito, sa pagpapaalaala niyo po sa amin, O Diyos, na kayo pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Panginoon, patawarin niyo po kami. Patawad po, humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Sorry po, Panginoon, na minsan o kadalasan ay mas nakikita namin kung gaano yung kalaki yung problema. Mas nakikita namin ang problema kaysa sa mga pangako mo, kaysa sa iyo, Panginoon. Patawad po na minsan ay kinukulang kami o nawawalan kami ng pananampalataya at natatakluban ito ng takot. Patawad po, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mas manaig ang aming pananalig sa iyo. Hallelujah. Lord, kagaya ng panalangin ng mga alagad, sinabi nila, hiniling nila sa iyo, Lord, increase our faith. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na mas tumingin sa iyo, mas magtiwala sa iyo, mas umasa sa iyo. Ama, salamat po sa mga paalaala niyo po sa amin at pagtuturo at pagtutuwid ngayong gabi. Salamat po sa mensahe ng iyong mga salita. At Ama, ngayong gabi din po ay itinataas namin sa inyo ang aming mga panalangin. Dinggin po ninyo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama, itinataas namin sa inyo ang aming bansa. Kahabagan niyo po ang aming bansa. Lord, tulungan mo po ang aming mga government officials and leaders, lalo na po ang aming President Bongbong Marcos Jr., Panginoon, ang aming Vice President Sara Duterte. Tulungan niyo po sila bilang mga pangunahing leader ng aming bansa. Gabayan niyo po sila, bigyan ng karunungan at katalinuhan. Lord, thank you so much po sa iyong mga lingkod na ginagamit niyo po upang magsalita sa harapan ng aming mga government officials. Empower them, Lord God. Lord, yung mga salita mo na kanilang napakinggan ay makatulong sa kanila upang ma-realize nila ang kanila pong pangangailangan sa iyo na higit sa lahat, ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang kailangan ng bansang ito. And we pray and we declare, God, ikaw ang Diyos ng Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Sapagkat sinabi sa iyo mga salita, mapalad ang bansang ang Diyos na kinikilala ay ikaw. Mapalad ang bansang ang Diyos na kinikilala ay ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng Israel. At salamat po na ang Diyos ng Israel ay hindi natutulog. Nakikita mo ang lahat ng bagay. Nakikita mo po ang mga nangyayari sa aming kapanahunan. Lord, we pray also for Israel. Salamat po, ipinaunawa mo sa amin na ang bayang Israel ay iyong bayan at ito'y mahal sa iyo at ipinagmamalasakit mo, Panginoon. Salamat po na kayo po ang Diyos sa may kontrol ng lahat ng bagay. Lahat ng bansa ay kontrolado mo, Panginoon. Hallelujah.
Lord, we pray for Iran. We pray for Jordan. We pray for Syria, for Iraq, for Lebanon. Hallelujah. Lord, we pray, God, for China, for USA, for Russia, for Ukraine. Kahabagan mo po ang mga bansang ito. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Kayo ang Diyos na mabuti, ang Diyos na nakakakita, ang Diyos na nakakarinig ng aming mga panalangin. Hallelujah. Lord, we also pray sa lahat po ng mga Christian churches, lahat ng mga kapastoran, ang inyong mga lingkod, lahat ng mga missionaries, pagpalain po ninyo sila, ingatan, pangalagaan. Lalo na po yung mga kapatiran namin sa mga bansa na kung saan ay nakakaranas sila ng mga persecutions, Panginoon. Lord, we pray ng iyong paglinga, pagyaka, pag-iingat. Lord, protect them, empower them, embrace them in the name of Jesus. Salamat po sa iyong habag at biyaya sa aming pong mga kapatiran na nakakaranas po ng mga pag-uusig. Lord, we also pray sa mga kapatiran na apektado po, maging sa lahat ng aming mga kababayan na apektado po ng bagyo nung nakaraan at mga landslides at mga pagbaha. Lalo na po sa lugar ng Benguet, Panginoon, na may mga kapatiran kami na naapektuhan po ng landslides. Lord, we pray sa pag-comfort niyo po sa mga pamilya, sa mga kapatiran, Panginoon. At maging sa pagtugon at pag-abot niyo po sa kanila pong mga pangangailangan sa mga panahon na ito. Ama, salamat din po sa biyaya niyo po at habag, sa patuloy din po na pagpapagaling po kay Jazzy. Thank you, God, for your healing touch. At maging po sa buhay po ni Mama Lilia, sa buhay ni Nanay Lemia, in the name of Jesus, sa buhay po ni Mamang, sa buhay ni Papay, at sa sino man na may mga dinaramdam, Panginoon. Sino mang may mga dinaramdam sa kanilang lupang katawan, we pray, God, sa pagpapagaling po ninyo. Sa buhay po ng Nanay Nelia, salamat po sa patuloy na malusog at malakas niyang pangatawan at maayos sa paghinga. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, we also pray, maging sa buhay po ni Mami Elma, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo rin po sa kanya ng malusog at malakas sa pangatawan at kumpletong kagalingan in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we bless you, Father. Lord, pagpalain niyo po ang mga kabuhayan ng iyong mga anak, ang mga pinagkakakitaan, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho. Pangalagaan mo po at ingatan ang mga kapatiran ng buong Miracle of Life family, maging lahat ng mga kapatiran sa ibang fellowship, lahat ng bawat pamilya ng mga kapatiran in the name of Jesus. Ang aming Daddy Bishop, pangalagaan mo po siya at patuloy na bigyan ng malusog at malakas sa pangatawan, patuloy mo siyang lingapin, bigyan ng kagalakan ng kanyang puso, Panginoon, at patuloy na masunod ang iyong layunin at kalooban sa kanyang buhay, at ang inyong biyaya at pagpapala sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, kasama ng mga anak, mga manugang at mga apo. Ang biyaya mo at habag, ang patuloyan naming maranasang lahat, in the name of Jesus. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa bawat isa sa amin, sa pagtugon at pag-abot niyo po sa aming mga pangailangan sa gabi pong ito. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah.
mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, magpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon. Ama, minsan pa, maraming pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po. Naniniwala po kami na kayo po ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Naniniwala po kami na kayo, nakikita niyo po ang lahat ng bagay. Salamat po aming Diyos. Paturian po, Panginoon, ang aming dalangin, ang iyong biyayang pag-iingat sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong gabi. Baunin namin ang kagalakan, ang kapayapaan at katagumpayan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba at pinasasalamatan sa gabi pong ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat. Praise and glory